los Presbiteros, Don Mariano Gomez, Don Jose Burgos y Don Jacinto Zamora, ejecutados en el Pasíbulo de Bagumbayan el 28 de febrero de 1872. Tengo derecho a dedicaras mi trabajo como a víctimas del mal que trato de combatir. Sirvan estas páginas como tardía corona de hojas, secas sobre vuestras ignoradas tumbas, y lodo aquel que sin pruebas evidentes ataque vuestra memoria, que en vuestra sangre se manche los manos. Buenos dias, Sato Oste. Kalahati lamang ang takbo ng makina. Kapitan, bakit hindi natin bilisan? Kapag bumilis pa ay malalagos na tayo sa palayang yun, Ginang. Mangyari man ay wala pa ring maayos na lawas sa lupaing ito. Ang lunas ay napakadali. Iwan ko ba kung bakit ni Lisa ay walang sino mang nakaisip nito. Magbukas tayo ng bagong ilog na gawa sa kanal at sarahan natin ang dating ilog Pasig. Ngunit Ginoong Simon, saan ka kukuha sa patapundo para ibay sa mga manggagawa? Hindi na kailangan ng kustodyo, pagkat ang mga bilanggo ang gagawa nito. Walang sapat na bilanggo. Kung gano'n, hayaan natin ang mga mamayan na gumawa nito, bata man o matanda. Paguluhan lamang dudulot niyan. Mga kaguluhan? O Basilio, O Kapitan, kamusta nga pala ang itinatag yung Akademya ng Wikang Kastila? mabuti naman. Nakahanda na po ang mga guro at ang paaralang gagamitin. Pero sa palagay ko hindi matutuloy yun, sapagkat tutol si Padre Silvio. Ngunit naragaluhan namin ng 2 kabayong kastanyo, ang Kapitan General, at nangakong tutulungan niya kami. Saan naman kayo kukuha ng pera? Ambag ang bawat isa sa amin, at ang kagamitan naman ay hahandog ng mayamang si Makaray. Mabuti kung ganon, sana'y magtagumpay kayo sa inyong plano. O paano, mauna na ako sa inyo. Kailangan ko na pumunta sa ibaba. Sige, Kapitan. Mukha talaga katuwahan kayo ah. Pwede ba akong sumali? Siyempre naman, Ginoong Simon. Bueno, samahan niyo muna ako sa pag-inom ng alak. Salamat, Ginoong Simon, ngunit hindi po kami umiinom ng alak. Hindi umiinom? Ika nga ni Padre Camora ay masama daw ang puro tubig ang iniinom.
Sabihin mo kay Padre Camora na kung iinom siya ng tubig sa halip ay alak, ay mas ikabubuti pa ito ng lahat. Alam naman natin mga Pilipino na ang tawag sa amin ay tubig at sa mga Kastila naman ay apoy. Sana alam ng lahat na ang tubig ang siyang pumapatay sa apoy. Ganun ba? Kailan naman mangyayari ang kabalaghang ito? Hindi ka babalaghan, Senyor Simon, kundi batas ng kalikasan. Bueno, kwento namin. Napagkatapang mo namang sumagot ni Senyor Simon. Halos kinakatakutan ko. Parang namumukhaan ko ang taong iyon. Siya ang tinatawag na kayong Mangging Kardinal, ang pinakamatalik na kaibigan ng Kapitan General. Ah, ganun ba? Tilisporo, mabuti at nandito ka. Magandang hapon, Padre. Ang paglilingkod ko. Magbayad ng buwis, 200 piso. Sinasabi niyo bang ako'y magbabayad ng renta sa sarili kong lupa? Kamali kayong magbayad ng buwis sa nakaraang 13 taon. Ngunit nililimusan ko ang mga pulubi upang maiwasan ang kanilang pamimerwisyo. At ngayon, ayaw ko na magbayad. Mapipilit ba nila ako? Ito ay naiba dahil sa iyong ginawa, pinatunayan mong wala kang karapatan sa lupang ito. Dati, maliit na halaga lamang. Ngayon, 200 piso. Napakalaki naman. Akin ang lupang ito! Hindi sa korporasyon! Ako! Di barbaridad ko ni mga anak na lalaki! Taon mo ko. Bitawan niyo siya! Ama! Babawi tayo, anak. 500 piso ang hiningi ng aking pinuno. At kung hindi, mamatay yung kapatid. Matagal na rin ang huling punta ko rito. Naaalala ko pa rin ang mga pangyayari. Sariwa pa ang lahat sa aking isip. Parang kailanlan ang mga sakit na sinapit ko. Maaari ko po ba kayong tulungan, Ginoo? Anong ginagawa mo sa gubat na to? Magugunita, may 13 taon na ang nakakaraan. Sa mismong poop din ito tayo unang nagkita. Kung hindi ako nagkakamali, kayo ang taong nag-alay sa akin ng pakikiramay. At sino ako sa tingin mo? Isang taong pinapalagay kong dakila, isang taong inaakala ng lahat maliban sa akin na patay na. Ang kasawian ay labis kong dinaramdam. Isang napakalaking lihim ang iyong nalaman. Isang lihim na pwede mong ikapahamak. Hindi mo ba naisip na dahil sa iyong nalaman ay pwede kang masawi sa aking mga kamay? Totoong naparito ako 13 taon nang nakaraan upang dakilain ang isang kaibigan na inilaan ang kanyang buhay upang ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino. At ngayon nagbalik ako upang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Hindi ko lubusang maisip na ang lasong naiwan ay tuluyan ng kumalat dito sa lipunan. At ang kabataan, wala nang ginawa kundi ang sumunod, magpaalipin, hindi na pinakinggan. Hindi, Ginoong Simon. Kung hindi dahil sa pag-aaral ng mga kabataan ng wikang Kastila ay hindi tayo pakikinggan ng pamahalaan. Ang wikang ito ay tuluyang magbubuklod sa mga Pilipino. Isang pagkakamali. Kailan man hindi ito magiging isang wikang pambansa, aanin mo ang wikang ito. Itatago lamang ng huwad na wikang ito ang ating pagkatao at ang ating karapatan. Mali ang iyong iniisip, Ginoong Simon. At ano? Anong mapapala mo kung ikaw ay makakapagtapos? Makikita mo bang malaya ang iyong bayan? Makikita mo bang masaya ang mga tao?
Hahayaan mo na lang bang mabulok ang iyong ina at iyong kapatid sa ilalim ng lupa? Ano ang nais mong gawin ko, Ginoong Simon? Kaya ko ba silang ipaglaban kahit ako mismo ay wala? Isa lamang akong hamak na estudyante wala sa buhay. Hindi maaring hukayin ng aking ina at iharap sa hukuman at magbintang na kung sino-sinong Kastila. At ngayon nalaman mo ang isang lihim na kung mabubunyag ay maaari kong ikasawi. Ngayon, buong buhay ko ay nasa kamay mo, Basilio. Tayo ay nabibilang sa mga taong uhaw sa katwiran. Tulungan mo kong pabagsakin ang pamahalaan. Pag-iisipan ko muna, Ginoong Simon. Mamamatay ang mahihina at matitira ang malalakas. Kaunting tiis na lang. Malapit na akong magtagumpay. Kaunting tiis na lang. O ano, Quiroga, kamusta? Senyor Simon, mahilap na aking negosyo. Anong mahirap? Di ba tinulungan kita sa mga opisyal na nanghihingi sa'yo ng pera? Pinautang ko sila para hindi ka na nila masingil. Pero Senyor Simon, marami ang may utang sa akin na hindi ko na nasingil. At wala din silang binigay sa aking lisibo, kaya hindi nila sila masisingil. Gayoy, ilapit mo sila sa akin. Quiroga, may papasok nga pala akong ilang kahon ng baril. Itago mo ito sa kamalig. Mapanganib iyon, Senyor Simon. Huwag kang matakot. Maunawaan mo ba ako, Quiroga? Siya. Basta mahuli ng maraming tao, hindi ako sasabit ha. Uy, sige, pasok mo yan. Kapagkakatiwalaan ka talaga, Quiroga. Salamat. Organización de Estudiantes que están en medición sobre abremente un académico del castellano. No bien imprimir isang gobernador general. Comidar un miembro de los cabezas, estudiantes Padre Fernández. El Checo Isagani, sa bien estudyante. Beko study middle, todo los estudiantes. Ano sa palagay mo, Simon? Alalahanin mo, General, na ang wika ay isang makapangyarihang sandata. Pobres estudiantes. Pobres estudiantes. Sadyang wala na talagang modo ang mga kabataan ngayon. Ikaw ang dahilan kung bakit nabigo ang balak naming magtatag ng wikang Kastila. Ako nga, kaya dapat niyo akong pasalamatan. Pasalamatan? Balak niyo bang dagdagan ng 40 wika dito sa ating bansa? Lalong hindi tayo magkakaintindihan yan. Wala sa ayos yan. Sa pagpapalaganap ng wikang Kastila, ay lalo tayong mapapalapit sa pamahalaan at lalong magkakaintindihan. Dahil sa inyong ginawa, para nyo na rin hinarangan ang pag-unlad ng ating bansa sa susunod pang 100 taon. Isang malaking kamalian. Ano ang balak niyong gawin? Patayin ang inyong katauhan? Ipaubaya ang inyong utak sa ibang pag-iisip? Lalo lang kayong magiging bulag at pipi. Ano ang inyong ibig sabihin? Ang wika ay salam ng kaluluwa. Kapag naalis yan, ay wala ng karangalan. At ang bansa ay maaring mamatay. Kayo, Ginoong Simon, ngunit hindi natin maaring talikuran ang buong daigdig. Kailangan natin matutunan ang wikang Kastila upang tayo'y magkaunawaan. Kapag ganyan ang inyong mga pag-iisip, ay habang buhay kayong nakagapos sa kapangyarihan ng Espanya na walang kalayaan. Kamusta na si Kapitan Tiago? Bahay na ng pulso. Wala na siyang ganang kumain. At tuluyan ang kumakalat ang lasang sa kanyang buong katawan. At anong pakay mo rito? Naparito ako para sa dalawang bagay.
Ang kamatayan mo o ang iyong kinabukasan? Sa panig ng umaapi o sa panig ng imbayan? Pumili ka. Sa panig ng umaapi o sa panig ng inaapi? Hindi ko alam. Magpasya ka. Kailangan mo na magdesisyon. Sa loob lamang ng isang oras ay magsimula ng himagsikan. At bukas, wala ng universidad, wala ng mag-aaral, at wala na rin maghihirap. Ang paghimagsik ay pagpapatiwakal. Ngunit ang paghimagsik lamang ang tanging pag-asa. Hindi, Don Simon. Ang pag-asa ay nasa karunungan, subalit ang karunungan lamang ang walang paglipas. Ang pananalig sa karunungan at sa salitang bayan ay magkakaroon ng kahulugan. Nawalan ka ng prinsipyo at pasariling katauhan. Nakikita kong hindi ka isang tunay na Pilipino, kundi isang busabos ng Espanya. Hindi yan totoo. Sige, alang-alang sa alaala ni Elias, ay maaari mong pamunuan ng isang hukbo. Lusubin ang Santa Clara at hanapin ng isang babae na tanging ikaw lamang ang nakakaalam maliban kay Kapitan Tiago. Ito ay si Maria Clara. Huli na kayo. Anong ibig mong sabihin? Ngunit patay na si Maria Clara. Patay? Paano nangyari ito? Ika-6 ng hapon nang siya ay mamatay. Nasa kumbento ako upang makibalita nang sabihin nila ang lahat sa akin. Pagbalik ko, isang liha mula kay Padre Salvi ang pinabot niya kay Kapitan Tiago. Nadala ni Padre Irene at ito rin ang dahilan kung bakit nagwala ang kapitan. Hindi mapatay si Maria Clara. Buhay pa siya at nililigtas ko siya. Buhay pa si Maria Clara at nililigtas ko siya ngayon. Huminaon kayo, Ginoong Simon, ngunit kailangan natin tanggapin ang katotohanan. Namatay siyang hindi niya alam na buhay pa ako. Namatay siyang hindi niya alam na ako'y nagbalik para sa kanya. Krisos ng iba. Ako nga. 13 taon akong nabuhay na malayo sa aking bayan. 13 taong naghintay, nag-alala, at umasa. Nabaka sa kaming na ituwid ko ang iyong mga pagkakamali. Pinipilit mong ipakasal si Maria Clara sa mga dayuhan. Ngunit wala kayong karapatan na diktahan ng kanyang buhay. Ang anak ko, patay na. Hindi mo anak si Maria Clara. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ko siya anak. Anak siya ni Padre Damaso. Ibarra! Ibarra! Ginoong Simon, isa akong masamang anak at kapatid, Ginoong Simon. Nakalimutan kong pinatay ang aking kapatid at pinahirapan ang aking ina. Noong mahimagsikan, ay hindi ako nakialam at sila'y nabigo. Ngayon pinarusahan ako ng Diyos, wala akong nararamdaman kundi galit at paghihiganti. Ngayon handa na ako. Handa na akong ipaglaban ang aking bayan. Bakit naparito ka? Naparito po ako upang humingi ng kapatawaran at iabot ang aking pagkikiramay. Hindi ko po alam sa gabing iyon na... Sa gabing iyon ay namatay ang aking pinakamamahal at nabigo na rin ang kilusan dahil sa akin. Urong-sulong ang aking pagdedesisyon dahil umiibig pa ako noon. Ngunit ngayon ay patay na ang aking puso at wala na rin dahilan para ako'y umatras. Narito rin ako upang tumulong at sasabihan kong aking sandatahang kamalig. Kung gayon, ay samahan niyo ako. Lampara? Isang lampara? Para saan naman yan? Dinamita! Oo, pero hindi ito basta-basta ang dinamita. Ito ang mga kasawing na imbak at mga kagagawang walang katwiran at mapang-api. Anong ibig mong sabihin? Sa makalawa ay kakasal ang anak ng Pilais. Magkakaroon ng piyesta sa kinagabihan. Ang lamparang iyan ay ang magsisilbing liwanag, ngunit pansamantala lamang.
Sa oras na ayusin nila ang mitsa ng lampara, ay sasabog ang bombang iyan. Makakarinig ng pagsabog ang buong Pilipinas. Narinig ng putok ang mga inilipin ng pamahalaan, sila ay lalabas at may dalang sandata at makikisama sa atin. Kung ganun ay di nyo na pala ako kailangan. Iba ang iyong gagawin. Pamamunuan mong iba. Dalhin mo sila sa bahay ni Quiroga dahil doon nakaimbak ang baril at pulbura. Mamamatay ang lahat na mihina at lahat ng hindi handa. Lahat? Kahit namang walang mga laban? Oo, lahat. Lahat ng mga Indio, Mistiso, Inchik, at Kastilang Duwag. Magsisimulang muli. Mula sa dugong dadanak ay sisilang ang bagong bayan at ang bagong lahi na hindi magpapaapi. Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay! Mi nombre de Padre, Hijo de Dios, Espíritu Santo. Amén. Hindi. Hindi. Mahal na mahal kita, Paulita. Paano mo nagawa sa akin to? Naku, si Don Simon. Dala ba niya ang regalo? Opo, dala po. Kung gayoy, maganda na kayo. Engineer Simon, lalo ko hindi ka na makakarating. Ito ang handog ko sa bagong kasal. Napakagandang ilawan naman ito. Maaari na ba itong magamit? Oo naman, bakit hindi? Naway magsilbi itong tanglaw sa inyong pagdidiriwang ng inyong pag-isang hindi. Maraming salamat, Don Simon. Hindi ka pwede pumasok dito. Papasukin niyo po ako. Kailangan ko silang iligtas. Malis ka dito. Gani kaibigan, ang lamparang iyon ay naglalaman ng pulbura at kahit anong oras ay sasabog iyon. Halika na! Pagsabog? Anong pagsabog? Anong pinagsasabi mo? Kung inyong mamarapatin, ako ay aalis na, sapagkat may dadaluhan pa akong paanyaya ng aking mga kaibigan. Don Custodio, Doña Victorina, Kapitan General, mga bata, Padre, buenas noches, los dimas, adios. Sandali lang, Senyor Simon. Yung kagalintong balil, kaya mo kukunin. Mamaya lang, Quiroga, nagmamadali ako. Huwag na tayo makaksaya ng oras. Halika na! Ngunit nandun si Paulita. Kailangan ko siyang iligtas. Pagpalain ka nawa ng Panginoong may kapal. Mag-ingat ka, kaibigan. Nakasulat dito, Manny Rizal Paris, Crisostomo Ibarra. Isang biro lang iyan. Isang samang biro, isang pagbabata mo sa taong matagal ng namayapa. Crisostomo Ibarra? Siya ang nagsulat nito? Imposible. Ito ang tunay na lagda ni Crisostomo Ibarra. Patay tayong lahat. Walang kwintang biro. Walang dapat ipangamba. Ituloy ang kasiyahan. Hindi kaya gusto niya tayong patayin lahat. Padre Florentino, pakitaas nga ang metsa ng lampara. Magnanakaw! Huliin ang magnanakaw! Bakit wala pang pagsabog? Naubusan na tayo ng oras. Mas mabuti na lang na sumugod na tayo. Tara! Tara, halika na. Ano yun? Ang lamparang iyon ay isang dinamita.
nakita. Buhay si Crisostomo Ibarra. Marahil ay pinagmamasdan niya ang mga kilos natin. Marahil ay ganun na nga. Ngunit paano siya nabuhay? At ano ang plano nila ni Simon na nagbigay ng parang iyon? Si Simon, Alam ko na, si Simon at si Crisostomo Ibarra ay isa. isang taksil. Hanapin ang Simon na yan at hulihin. Senyor Simon, hindi na tuloy ang pagsabog. Ngunit bakit? Si Sagani, itinapon niyang lang para sa may ilog. Iligtas mo lang sarili mo. Tumakbo ka. Pero, wala nang pero sige na, bilis na! Ating bayan! Ipaglaban! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay! Sulong! Bakit ako nabigo? Bakit mo kaya pinabayaan? Wala na si Maria Clara. Wala na rin dahilan para ako'y mabuhay pa. Padre, O Simon, anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Padre Florentino. Buti na magising ka na, Ginoong Simon. Ayos lang bang yung pakiramdam? Wala ito, Padre. Sa anumang oras ay tatalab na din ang lasong ininom ko. Diyos ko, Huwag kayong matakot, Padre. Nais ko pong sabihin sa inyo aking mga kasalanan, ang aking mga lihim. Nais ko pong mangumpisang sa inyo. Sabihin niyo po muna sa akin kung totoo pong may Diyos. meron anak. Kahit saan tayo magtungo, nariyan ang Diyos. Ayoko pong mamatay ng may kasamaan. Ako po si Crisostomo Ibarra, na inakala nilang patay. Nag-aral ako sa Europa at ngayon nagbalik para magiganti sa mga taong mapang-api, ngunit ako ay nabigo. Patawarin ka ng Diyos, anak. Siya ang sumira sa inyong mga balak. Sundin natin ang kanyang kagustuhan. Palagay niyo po ba Diyos ang nagkaloob ng lahat ng ito? Walang sino mang makakasagot sa kanyang kagustuhan. Ngunit dapat ninyong malaman na ang Diyos ang katwiran. Katwiran? Ba't di niya kami tinulungan? Marahil ay pinili niyo ang paraang hindi niya gusto. Anong ibig mong sabihin? Ang karangalang pagligtas sa bayan ay hindi kakampi ng isang katulong sa pagpapahirap sa kanya. Kung balang araw ay magiging malaya ang ating bayan at hindi dahil sa mga masasamang hilig at pagkakasala. Ang kaligtasan ay may kahulugang kabanalan, at ang kabanalan ay ang pagtitiis at paghinagpis. Iniisip mo ng Diyos ang kalayaan ng ating bayan. Bago natin hangaring makamit ang kalayaan, ay kailangan muna nating patunayan sa ating mga puso na tayo handa na sa pagsasarili. Ngunit sa kalayaan ay kailangan natin magpaglaban. Dakilang adhikain ang isang revolusyon, magtagumpay man ay isa pa rin itong kabiguan, sapagkat ano ang halaga ng kalayaan kung ang mga alipin sa ngayon ay siya rin na maghahari-harian kinabukasan. Salamat, Padre. Ganun ay payapa ng aking kalooban. Crisostomo,
malibing ka nawa sa kailaliman ng dagat. Ngunit kung kakailanganin ka ng tao para sa isang marangal na hangarin, ipahintulot ng Diyos na matuklasan ka sa sinapupunan ng alon. Pansamantala, diyan ka muna, hindi makapagbabaluktot ng katwiran, hindi mag-uudyok ng kasakiman. Wala na si Maria Clara! Wala na si Maria Clara! Bakit ako nang hini? Bakit ako nang hini? Hindi dapat sila madana. Kailangan ko silang iligtas. Gamit sa mga pahina ng libro, ibinuhos ang galit ng araw. Parang saki-saki, anit sang dalubhasang nahasa sa hasang na kay pangit ng amoy. Nung ako'y magpasyang ituloy ang pagsulat ng talata na magsisilbing ako'y sa bawat isang Pinoy nalubog sa kumuloy. Nagdayuhan ng mga balot sa kumot na tisoy. Kahit nasabi nila ako'y hindi pumapalag, ang aking pagsulat ay isang gawain ng duwag. Bakit kailangan magpapahiram magtanaan sa kalaban ay bato at ang sandata mo'y libag. Makalipas ang 100 taon at 50, ano ang aking namasdan, ano ang aking natando? Para bang ang panahon mula noon ay huminto? Sino na bang nakadaan sa nakasaradong pinto? Ito ba ang talagang gusto kong kahinatan? Tandaan mo ang laman ng isang kasabihan. Aanhin mo ang kalayaan ng mga tinatapakan. Kung bukas sila naman na siyang mag-ahari-harian. Lahat ay ginawa ko, lahat ay tinayak ko para sa bayan ko. Pero teka, paano kung tama siya? Ang nabala ko, pati buhay tinayak ko para sa bayan ko. Pero teka, paano kung tama siya? At ang siyang nararapat, pero teka lang, paano kung tama siya? Kung gano'n, hayaan natin ang mga Atara! Ako'y isang batang tundo na anak ng mananahe at sa edad ng 14 mga braso'y natali, di man natapos sa eskwela, nagpatuloy magbasa, nakadampot ng karunungan at namulat ang mata. Ang nagaganap sa aking kapaligiran ay mali at ang tanging sagot sa malalim na sulat ay dahil silang alipin ng ginto at amoy ng salapi. Mga dayuhan na dahilan ng maraming hati. Hindi mo dapat patakan. Kailan mo kukunin ng pulisya ang dapat patakan. Sandali lang, Senyor Simon. Kailan mo kukunin ng wala ng pagkakasapan. Di mo subukang tadyakan. Dahil ang kinakayan-kayanan lamang ay mahina. Subukan mong sumigaw kahit maputulan ng dila. Itinubos sa aming buhay. Itunaw ang kandila at nagpasunod itsura ng pinakasapagila. Ito ba ang talagang gusto kong kahinatnan? Kung iisipin ang laman ng isang kasabihan. Aanhin mo ang kalayaan ng mga tinatapakan. Kung bukas sila naman na sa mag-ahari-harihan. Lahat ay ginawa ko, lahat ay tinayak ko para sa bayan ko. Teka pa, kung tama siya. Ang nabala ko, pati buhay tinayak ko para sa bayan ko. Teka pa, kung tama siya. Tama at ang siyang nararapat, pero teka lang, paano kung tama siya? Huwag kang makawan ng lamang siyang nararapat, pero teka lang, paano kung tama siya? Sa tingin ko'y tama at ang siyang nararapat, sa kanila'y huwag kang makawan ng lamang siyang nararapat, pero teka lang, paano kung tama siya? It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way.